yung pag-aaral mo. So, nung nag-aaral ka, tapos, hindi mo na alam, may pumunta sa inyo Opo. na gusto ka ng asawahin. Opo. Anong sabi ng mama mo? Nasabi, siyempre, nag-aaral ka pa o bata ka pa. 2 kalabo po yung binigay nila sa Sa magulang. iyo, dute ang tawagin. So ayan po mga kabayan, nandito pa rin po tayo sa kabundukan, tuloy-tuloy sa paglalakbay sa masusukal na daan mga kabayan. Walang tigil sa pag-usad para makatulong dito sa mga kababayan natin na nakatira sa kabundukan na sobrang sipag nila mga kabayan na walang kapaguran. O kahit walang makain, kahit puro utang, kahit bihira makakain ng bigas, marami namang root crops, ay nandito pa rin sila na natiling tumira. So kita nyo po mga kabayan kung saan tayo ngayon, di ba? Halos wala nang madadaanan mga kabayan, no? Pero talagang tuloy-tuloy pa rin po tayo. Kaya salamat po talaga sa aking mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, no, lahat. Salamat po sa inyong panonood without skipping ads, no, sa pagsama po sa amin araw-araw sa aming pag-akyat baba dito sa kabundukan. No, ay salamat po talaga dahil lalo kaming lumalakas, lalong lumalayo yung ating nilalakbay araw-araw dahil po sa inyong pagsama sa amin, dahil po sa inyong suporta sa amin mga kabayan. Highly appreciated po. Kaya wag po kayong magsawang manood without skipping ads at pakishare na rin po mga kabayan para lalo pang lumawak yung ating munting adikain. Salamat po sa inyong lahat sa tiwala nyo na mula noon hanggang ngayon ay nandyan pa rin yung inyong tiwala, pagmamahal. Thank you. Hindi ko po kayo isa-isa mabanggit pero salamat po. Kaya nga po yung aking ginagawa, mayroon tayong mga live, doon po mismo kayo mag-comment sa live ko or kahit saan, kahit malang sa shoutout po mga kabayan ay intihan ko po kayo. Yun lang po yung aking munting maiganti, munting kasiyahan na ma-shoutout ko po kayo. No? Kaya salamat po. Okay, so tara. Baba po tayo muli mga kabayan. Dahil meron nakapagsabi sa amin dito, no, na meron diyang huling bahay na nakatira, mga bata pa daw mga kabayan. At dyan nakatira mga kabayan. Sabi ko, mga bata pa, bakit sila dyan nanirahan? May anak daw na isa, bata pa mag-asawa. At grabe, Diyos ko, grabe ang lakas ng loob ng mga kabayan tumira dito. No, napakalayo na sa Kabihasnan. At ito, sinusubukan po natin butin yung mga katutubong nanirahan dito sa malayong Kabihasnan. Ayan, nakadaan tayo sa mga pananim nila. No, may mga gabi, saging, kamunting kahoy, at iba pa. Nandoon na, naiwan na tayo sa nagbitbit ng bigas. Si Kuya Virgilio, manugang ni Tatay Jan. Oh, wala na tayong madadaanan, no, bahala na. Kasi sila na yung pinakahuling bahay dito sa layo ng nilakbay natin mga kabayan. Siguro yung punta nilang bayan, siguro once a year. O baka nga mamaya walang hindi nila maranasan pumunta ng bayan. Siyempre yung punta siguro nila yung pagbenta ng kalakal. Hindi naman talaga mismong bayan, doon lang din sa baryo kung saan umaakyat yung mga buyers, 'di ba? Hindi talaga yung sila ang pumupunta sa bayan kasi malayo at wala silang service. So mag-aantay sila ngayon sa mga ano nila, sa buyer nila. O 'di ba, nakababa na tayo? O imagine po mga kabayan na itong mga nililinis nila. Oh, yan. Yan yung mga nakatira dito. Ito yung mga pananim nila, mga kardis. Luya. May ano pa nga, oh. Mayroon pa ngang mais, pero wala pang bunga. So, ganyan sila. Masusukal yan. No? Bundok din yan. Sukal na sukal yan, mga kabayan. Masukal na masukal yan, mga kabayan. Unti-unti nilang nililinis para meron silang
mataniman. So, dito po pala mga kabayan, may iilang pamilya na nakatira dito. Nadaanan namin isa, dalawa, tatlo. Ito yung pang-apat. Yung pangalawa po kasi mga kabayan ay nadaganan. No, nadaganan ng nabuwal na malaking puno dahil ng bagyo. Okay, isa, dalawa, tatlo. No, tatlong pamilya ang meron dito mga kabayan na masyadong malalayo yung agwat. Walang imposible. Basta kaya at mangibabaw ang pagmamahal. Walang malayo, walang mahirap. Rain or shine, go tayo. Okay, so mayroon na ako nakikitang umuusok mga kabayan. At ayun, no, may umuusok. So ibig sabihin, yun na yung bahay na tinuturo nila sa atin na mayroong mag-asawang mga bata pa na nandyan nakatira na masisipag din. Obviously po mga kabayan, talagang nakatira dito masisipag. Hindi ka naman titira dito kung tatamad-tamad ka. Kasi anong gagawin mo dito? Nakahilata lang? No, nakaupo lang? Hindi pwede. Kailangan pag pumunta ka dito, malakas ang loob mo, matibay ang loob mo, at masipag ka para magbungkal at magtanim dito sa kabundukan. Kasi kung tamad ka dito, hindi, no, hindi mo kakayanin. Anong gagawin? Anong kakainin mo dito? Ngat-ngatin mo yung mga puno ng kahoy. Diba? So, syempre, masipag talaga nakatira dito. Okay, natanaw ko na po mga kabayan. Ayan na nga po yung sinasabi nila na huling bahay na mapuntahan natin ngayon. Tara, kay Berhel. Dandahan, Berhel, kasi mahulog ka. Hindi baling mahulog ka, basta huwag mong bitawan yung bigas. Kahit gumulong ka na, bit mo pa rin yung bigas, Berhel. Huwag mong pakawalan. Kasi ang layo ng pinanggalingan yan. Okay, so ayan nga, may bata. Hello! Hi! Ano nangyari sa bahay? Ha? Natumba ng bagyo? O saan kayo natutulog dyan? Doon po kami natutulog. Grabe po mga kabayan. Akala ko, yung kubo na nadaanan namin, yun lang ang na daanan ng bagyo. Pati po pala dito. Bumigay na po mga kabayan yung bahay nila. Oh. So ayan, may mga gamit sila dyan mga kabayan. Tinakpan na lang ng banig. No? At siguro ito, ayan may mga gamit doon sa ilalim. Grabe, akala namin ay doon lang ang natumbahan ng kahoy, no? Yung puno ng alatiris. Pero ang bahay ng mga kabayan ay nadali din. Oh, wow! Anong ginagawa? Oh, kamunting kahoy pala mga kabayan. Nag-ihaw ng kamunting kahoy. Akala ko, nagparingas lang, no? Nagpaapoy lang para pangtanggal lamig. Hindi ko nakita na meron palang dutong dyan o kamunting kahoy. Kasi ito madalas yung pagkain dito mga kabayan. Kamuti, pwede ba? Kamuting baging pwedeng ihawin? Pwede rin, di ba? At saka yung gabi, alam ko gabi pwede rin. Wow! Saan galing pananim nyo? Ito? Doon po. Doon pa? Sino yung nagtatabas dyan? Yung mister ko po. Wow, ang sipag naman. So, si mister, nagsisipag doon sa mga pananim nila. Si Mrs. naman, no, ay nag-ihaw ng kamunting kahoy. Nagkape na kayo? Wala po kami kape. Walang kape. Nasaan ang kape? Hindi pa ko nagkakape ng ano. Pwede natin iusog, be. Yung barako. O dito ka, upo ka. Tabi tayo. Anong pangalan mo? Aramina po. Aramina. Bakit dito ka na nakatira ngayon, Aramina? Di ba, ang sikat-sikat mo? Ha? Artista ka eh. Ha? Kilala mo ba si Aramina ang artista? Hindi. Hindi? Bakit tinatanong ko, Aramina ang artista? Siyempre hindi niya kilala, walang TV dito. Dito pala nakatira sa kabundukan. Hindi ko alam. Sorry. So si Aramina, sikat yun. Sikat yun si Aramina.
maganda, kasing ganda mo din. Mayaman, sikat. Kaya lang hindi niya napapanood, niya na alam. Kasi siyempre nandito sa kabundukan. Kita niyo po mga kabayan, yung mataas na yan na bundok. Diyan kami galing sa likod niyan. Umikot lang kami para marating namin itong likuran. 'Di ba? Sa likod niyan, diyan kami galing. Doon kami dumaan sa dulong-dulo kasi walang daanan diyan, sobrang tarik diyan mga kabayan. Biro mo narating namin yung likuran, ito pala ang likuran, ganun. Pag ganyan-ganyan pala mga kabayan dinadaanan namin. Halika dito. Ikaw ang asawa ni Aramina? Oh, ito si Gardo Versusa. Wad daw. Mga artistahin. Kung kabisado lang nila at nakikita lang nila si Aramina at saka yung mga artistang mga sikat noon, no? Siyempre, makarelate sila o may ideas lang mga kabayan. Siyempre, wala eh. Hindi nila alam kung sino-sino yung mga sinasabi natin na artista. So, kumusta naman dito, Aramina? Okay lang po. O, anong pangalan ng... Ano yan? Nakita niya po sa Ibon. ano? Itlog yan ah. Itlog po, nakita niya po sa ano. Itlog ng... Oo, sa paglilinis yung mga kabayan, merong nakitang itlog. Nasaan yung inahin? Wala po. Hindi niya po na ano. Ano to, sira to o hindi? Nabasa na po ng ulan kaya hindi niya pinunta ng ano, ina niya. Oh, kung hindi mo nakita, masisira to. Kakainin ng ahas or Daga po. daga. So, pwede pa to. Pwede pa po yan. Hindi pa po siya. Pwedeng ihawin. Opo, kasi baka mamakbong po sa apoy. Ah, pwedeng ihawin. Baka puputok daw, mamakbong. Puputok. Parang vulkan pinatubo na pumutok lang. Makbong, boom! Ganon. So, anong gagawin dito? Ilaga. Ilaga. O, ilaga nyo. Anong pangalan mo? Jonathan, mga bata nga kayo. Totoo nga sabi lang, mga bata pa kayo. Ilang taon ka, Jonathan? 22 ka na? Sure ka? Mukhang bata ka pa eh. Ikaw, ilang taon ka na? 17 po. 17. Eh, ito, tama. Sa edad niya, 17. Baka hindi lang 22 to. Hindi niya po alam yung ano. Siguro mga kasing edad lang kayo. Bata pa eh. Opo. Di ba? So, ayan po mga kabayan, nadata natin sila. No? Pero, kahit ganito pa naman ang pamumuhay ng mga kabayan, ay nandoon pa rin yung nandoon pa rin yung marunong mag-entertain, masaya. At sabi ko nga po kanina mga kabayan, wala na. Yung kamuting kahoy, naging uling ng mga kabayan. Pero ang sarap niyan, no? Super sarap niyan. Ganyan ang itsura, maitim, no? Pero pag binalatan mo yan, ay sobrang sarap. So, yan yung almusal, Opo. tanghalian, hapunan. Masarap po yan sa kape. Ang problema, walang kape. Wala. No, Aramina. Opo. Aramina, dito na kayo nakatira sa kabundukan? Dito po kami. Yung nanganak po ako dito sa kanya, dito na po kami. Dito? Dito mo ito pinanganak? Hindi po. Sa ospital po ako nanganak. Sa ospital kayo pumunta. Napaaga yung pag-aasawa mo. Sila po kasi nagpunta sa akin na para po mag-asawa. Sila po kasi... Sila pumunta para mag-asawa kayo. O Opo. tapos, pumayag ka. Opo. Hindi ka nag-aral? Nag-aral po ako noon. Yung dati po, nag-asawa na po ako. Hindi ko natuloy po yung pag-aral ko. Anong grade ka dapat? Grade 4 po dati. Yung bata po ako. Grade 4 ka no. Tapos, huminto ka na. Opo, kasi may asawa na po. O ibig sabihin, kahit may edad ka, pinagpatuloy mo pa rin yung pag-aaral mo. So, nung nag-aaral ka, grade 4, tapos, hindi mo na alam, may pumunta sa inyo Opo. na gusto ka ng asawahin. Opo. Anong sabi ng mama mo? Nasabi, siyempre, nag-aaral ka pa o bata ka pa. Sabi nila, mas maganda daw yung pupuntahan ka sa bahay. Kaya po sinanggap ko po sila. O, so, ibig sabihin, ang magulang niya at saka magulang mo ang nag-uusap na mag-asawa kayong dalawa. Opo. 2 kalabaw po yung binigay nila sa Sa magulang. iyo, dute ang tawagin. So, tinanggap ng mga magulang mo yung ligaw, yung 2 kalabaw, tapos, nag-asawa na kayo. Opo. Yung mister mo na si Jonathan, nag-aaral din noon o hindi? Nag-aaral po. Ninito lang po niya kasi yung pinag-aaral niya. O, kumusta ang buhay may asawa? Okay lang po. Ha? Okay lang. Okay lang kayo dito sa kabundukan? Opo.
Wala namang problema. Wala pong problema. Kumusta ang mga pagkain nyo? Okay lang po. Kaya naman ng mister mo na napakabata pa niya, kaya niya ano Opo. dito sa kabundukan? Kaya niya po mamuso kahit na isang pati lang po kinakain namin. Oh. Bukod doon sa pamumuso, ano pang ginagawa ni mister mo dito o ni Jonathan? Bukod sa pamumuso, ano mga pananim nyo dito? Mga luya po, tsaka po, saging, ubi. Yung itong nililinis niya, ito ay mga pananim nyo rin sa inyo yan dyan. Opo. Anong pangalan ng anak mo? James po. Si James. Wow, mga artistahin. Tapos, ilang taon na siya o ilang buwan? 4 pa lang. 4 na buwan. Opo. Kailan lang pinanganak? Yung July po. July, August, September, October. O tama nga. No? 4 na buwan Opo. na yung anak niya. Buhat nung mag-asawa kayo ni Jonathan, dito na kayo. Pumunta na Opo. kayo dito. Hindi ka nagsisisi, bakit nag-asawa ka ng maaga? Mahirap ang buhay may asawa Di ba? Hindi po. Saan mas mahirap? Nung nag-aaral ka o ngayon na may asawa? May asawa po. Oh, di ba? Mahirap may asawa, no? Opo. Nung nag-aaral ka, wala kang ibang iniintindi. Opo. Siyempre, wala kang iniisip. Wala kang anak na inaalagaan. Pero ngayon, siyempre, nandiyan na yan, kakayanin na lang. Opo, nagtitiis lang po. Opo, tiis na lang, tapos kayanin, magsipag na lang. Basta iwasan na lang, Aramina, na padamihin yung anak. Kahit Opo. 1, 2, 3 na yun. No? 1, 2, pwede na yun. Opo. No, wag na yung marami kasi siyempre hirap ang buhay. Kawawa naman sila. Hindi rin makapag-aral. 'Di ba? Okay, sige, habang nagkwentuhan tayo, alam ko kung gaano kahirap yung buhay dito. Kakain tayo. Nasaan na ba yung bulong? Ano ba yun? Kumuha na muna daw siya ng tubig. May igiban dyan? Opo, may tubig po dyan. Para maluto yung mga kabayan, para mayroon silang pang-almusal, mag-igib, samahan ko, titingnan ko kung gaano kaganda yung igiban nila Manganggang dyan. ka kamo. Saglit lang ha. Apo. Sama ako, Jonathan. Wait lang. So ayan po mga kabayan, mag-igib si Jonathan. At puntahan natin dito yung kanilang sibol. Kung gaano kaganda. Para makita natin yung igiban nila. Mukhang malapit lang din po sila sa tubig mga kabayan. Wow, sana ganyan no. Tuwing may nakikita tayong bahay dito sa kabundukan, sana may malapit na sibol para hindi sila mahirapan. Hindi katulad sa ibang napuntahan natin na oh my God, halos buong kalahating araw yung lakaran mo bago mo marating yung sibol. Napakalayo. Dito sa kanila, maayos. Malayo? O, nasaan banda? Malapit na? Diyos ko, ang sarap maglakad ng maglakad sa malamig na lugar. Dito sa Gubat. Gubat, syudad. Ay nako. Gubat na, syudad pa. Malayo pa. Malapit na. Sa baba nito mga kabayan, yung pinakababa nito ay ilog na. No, malaking ilog na dyan. Galing sa falls po mga kabayan. Kaya naririnig na po natin yung ragasa ng tubig. Big. Nakailang liko na tayo Malapit na. Okay. So ito, medyo malapit-lapit na nga. Ito na nga. Kasi may tubig. Nandyan yung sibol. Bari-bari, tabi-tabi.
Tabi-tabi, bari-bari, tabi-tabi po. So ito na mga kabayan. Madulas, kaya kailangan natin dahan-dahan. Madulas. Kumuha siya ng pangsalok. Oh, ito yung sibol nila mga kabayan. Ayan oh. Ang lakas ng ng tagas. Ayan. O sige, gumawa ka muna ng mo. Dapat pala malagyan yan, Jonathan, ng Oo. Para pag nag-igib kayo, di mahirapan. Ang tubig dyan galing sa bato. Ayan po. Oh. Ayan. Ayan ang technique po nila mga kabayan. Siguro meron yan silang nilalagay noon. Kaya lang syempre, pag ulan ay nadadaanan to ng tubig, masisira o maaalis din. Ayan nga, mayroon ang nilagay dyan. Kailang wala na yung dahon ng balat ng saging. Katulad nito, dyan yung galing, nasira siguro. Ayan o. Ayan. Yung parang sanday yung kumbaga. No, alulod kumbaga. Kailang nasira na. Yan, ganyan ang tubig na dito mga kabayan. So ayan, nakaigib na po mga kabayan. May tubig na silang gagamitin panglaga doon sa nakuha nilang itlog ng manok. May bayabas. Siguro may bayabas dito. Ang laki talagang tulong tong tungkod mga kabayan sa paglalakad ng ganitong lugar. Hindi ka basta-basta madulas. May support po mga kabayan. Na kahit pa paano ay maiwasan nating madapa. Medyo may kalayuan din po mga kabayan. May kalayuan. Siyempre para sa kanila, dahil sanay na sila, malapit lang, baliwala. Kasi ito na yung buhay nila eh. Tayo sa mga baguhan, talagang indahin mo yung layo. So talagang ganyan ako mga kabayan, no? Talagang ini-explore ko dito
sa kabundukan. Kasi nandito na nga ako eh. So, siyempre gusto ko makita lahat. Gusto ko ma-experience lahat ng buhay-buhay nila dito. Gusto ko makita, masilip kung ano man yan. Kasi sayang yung punta ko dito kung hindi ko makita yung lahat na ginagawa nila. May ano bang tawag dito? Galing. Galyang. Wow. Bagong ano mo, hukay? Oh, may galyang po mga kabayan na kita nyo po dinagdagan yung yung nakuha nilang kamunting kahoy. So paano pala pag oras na umuulan, saan kayo natutulog? Doon po. Sa Kasi ulam. Doon po kami natutulog sa biyanan ko. biyanan mo yung nandiyan si nanay. Oh, okay. Kasi mahirap nandiyan yung may baby ka. Tapos, baka lalong bumagsak dyan. Pag araw, nandito kayo. Kasi nandito sa pananim. Pag gabi naman, umaakyat kayo dyan sa biyanan mo. Doon kayo natutulog. O, tama yun ha. Kasi delikado po mga kabayan. No? Nakadapa na. Dahil nung bagyo, kahit sabihin mo mayroon pang nakatukod o delikado pa rin kasi may bata. Kaya tama yung ginagawa nila. Sa umaga, nandito sila. No, para mabantayan at gawa nila yung gawaing bundok, no, yung mga pananim nila. Pag oras ng gabi ay umaakyat na sila doon sa kay nanay, yung biyanan po na tatay nitong si Jonathan. Okay yon. So ayan, yung itlog habang naglilinis, hindi niya akalain, no, sa paglilinis niya ay mayroon siyang biyayang makita. Saan banda? Diyan sa puno ng saging? O, buti na lang pala nagtabas ka. Dahil kung hindi ka magtabas, hindi mo matikman yan. Masisira, sayang lang. 'Di ba? Hindi pa sira yan. Walang amoy yan. Yung parang, anong tawag doon? Yung parang binugok ba? Yung mga ganun. O, sige. Para may kayo, almusal. Tapos magkape, di ba? Sarap na. Oh. Sarap yan. Jonathan, sigurado ka ha, baka itlog ng ahas yan. Kasi medyo malalaki. Anong klaseng manok? Yung malalaki o yung native? O yung maliliit lang? Meron malaking manok. Kaya pala malalaki. Hindi kayo itlog ng tawag nito? Ano ba yun? Yung labuyo? Hindi. Ganyan di ba kalaki yung itlog ng labuyo? O mas maliit yan? Ay, mas malaki? Sigurado ka ha? Baka mamaya pagbukas mo yan, tuklawin ka bigla. Kung hindi ka nagsipag, hindi ka makakita ng itlog ng buaya. Ayan po mga kabayan, naabutan natin na ganito yung kanilang almusal. So, kain tayo ng uling mga kabayan. Kasi kangaroo muna tayo ngayon, no? Uling muna kakainin natin. Kasi nandito tayo sa kabundukan eh. Kasi pag wala kang bigas mga kabayan, siyempre, ito yung kakainin mo dito. Importante ay magkalaman ang hikmura. Tiyan. Nabusog ka. O, sarap. Kain po tayo. Huwag mong kainin yung yung may uling. Kasi yung ngipin mo, magkakauling din. Sabihin ng iba, kumakain sila ng uling. Hindi nila alam na kamunting kahoy ito masarap.
Yung itlog, kainin nyo. Karami na, kainin mo yung itlog. Para nagpapadidi ka para masustansya lalo. Ayan, ito yung galyang. Masarap din, maalinam na tamis. Sarap. Oh, pagkatapos ko, ganito na yung ngipin mo. Eh, Yung iba kasi parang ginaganyan to eh, tapos nakakain na eh. Di ba? Yan. Sarap. O, kumusta ka naman, Jonathan? Ha? Okay lang? Anong ginagawa mo ngayon? namuso sana yan. Mamuso ka sana. Kailan dumating kami, hindi ka na nakaalis. Opo. Sino kasama mo mamuso? Tatay niyo po. Dalawa kayo. Kahit buong maghapon, ito lang kinain ko, ayos na. Walang problema. Carbo din. Kasi masarap dito, healthy. Carbo din. Kakain natin tinapay, di ba? O, isa to sa sangkap sa tinapay. Kapag ito lang po yung kinakain namin, hindi na po kami magluluto ng nasi. Wala ng kanin. Ito na. Ano pa? Pag ito na lang nakain ng mga kabayan, no need na nasi or kanin. Siyempre, pag wala din bigas o may bigas na kunti, tipirin din po nila mga kabayan. No? Ito laging kinakain, no? Oo nga. Ayos na. Busog na ako. Okay, so syempre hindi pwedeng uuwi kami na wala kaming maiiwan na kahit papaano ay malaking tulong ito sa inyong pang-aaraw-araw na pagkain dahil nakita naman namin kahit hindi namin kayo tanungin, no? Pero tinatanong ko pa rin kung kumusta ang buhay-buhay dito normally. Nakita namin yung inyong almusal, yung inyong pagkain dito ay sobra, no? Sabi nyo nga ay sapat na sa inyo kumain ng ganyan. Pero siyempre sa tulad namin na sanay kumain ng kanin o kahit papaano nakakain ng masarap na ulam. Pero kayo ay kontento na sa ganyang pagkain. Bago kami uuwi at babalik sa aming lugar kung saan ay magbigay kami ngayon ng or mag-iiwan kami ng pagmamahal sa inyo. Siyempre, nandiyan na yung ating mga dilata, kape na karugtong sa buhay nyo, asukal, may asin, bitsin, panimpla sa mga gulay-gulay nyo, no? Kasi mga kabayan, dati walang asin, bitsin, no? Ngayon ay dinagdagan ko, bukod sa mga dilata, asukal, gatas, kape, dinagdagan ko ng bitsin at saka asin kasi madalas dito sa kanila na nakikita ko, nadadatnan ko, kahit anong gulay, kahit anong klaseng mga gulay-gulay dyan, basta may asin, vitsin, ay ayos na. Pagsalo-saluhan na ng buong pamilya. Kaya nung napadpad kami dito sa mga katutubong Aitas, ay yung aming grocery ay may kasama ng asin, vitsin. Dati wala po, nung nasa Patag tayo palagi. Ngayon mayroon na po mga kabayan. Plus itong bigas namin, ha? Ay magagamit nyo to habang nangangalakal, habang nagtatanim, o pag-uwi nyo ng bahay kahit pagod si mister mo. Maraming salamat po sa mapagmahal nating sponsor. Walang iba kundi Tita Vilma ng Italy. Isa sa mga pioneer sponsor po natin mga kabayan na walang sawang pagmamahal at pagbibigay ng ayuda sa mga kabayan natin. Kaya maraming salamat po muli Tita Vilma ng Italy. Maraming salamat po. Maraming po salamat sa binigay niyo po.
Ayan, walang anuman, Aramina. Naintindihan namin kayo, Aramina, Opo. kung bakit hindi na namin kayo nakita sa telebisyon kasi mas pinili nyo na manahimik dito sa kabundukan. Opo. Then nagsawa na kayo sa pagiging artista, no? Ang tagal namin kayong hinanap, na-miss na namin kayong panuorin. Yung pala, nandito lang pala kayo nakatira. Kumusta ang buhay noon bilang isang artista kaysa sa ngayon na buhay may asawa na dito sa kabundukan? Saan mas masarap? Buhay artista o buhay ngayon na may asawa dito sa kabundukan? Artista po, pero may asawa na po. Masarap na yung artista dati. Kailan nung nalaos na pumunta sa kabundukan? Dati marami marites doon, ngayon nagpunta na kami sa bundok. Iniwasan mo yung marites. Opo. Oh, siyempre, nasa social media, kaya di talaga maiwasan, isikat ka pa. Opo. Siyempre, si Aramina pa naman. Ngayon, wala nang chismis, wala ka nang maririnig. Wala na po. Kasi nasa bundok na. Nasa bundok na. Okay, so ayan po mga kababayan, pinatawa. O di ba, simpleng joke lang ay So ayan po mga kabayan, padalhan daw tayo ng galyang. So pupunta tayo ngayon doon sa itaas. Samahan natin. Dito sa pananim nila mga kabayan. Naani na po kasi yung iba. Yung iba, naani na. Opo. Ayan. Naibenta na yung iba mga kabayan. Yung ubi lang po, hindi po yung naibenta. O kasi Disyembre pa ang Paghani. pwedeng pitasin yan eh. Opo. Marunong ka bang kumanta? Marunong po. Oh, wow. Very good. Marunong pala itong kumanta si Si Aramina, anong kanta? Ang paboritong kantahin mo, Aramina? Ha? Yung ano po. Ano? Yung ano po, yung kanta. O, anong klaseng kanta? Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Tatawli na kalaiti. Kapirat kirot ang dulot na aking damdamin. Malway, tatsiliwa makantag. Wow, ang lalaki ng laman. Malaki. No, ang lalaki ng laman niya. Tapos Pero- ito, natatanim pa, di ba? Tama? O, binabalik tapos tinatanim. Ang laki, wow. Malaki ang po lago. pero ano po, hindi pa po, malago pa po ito. Ibig sabihin, lalaki pa yan. Nga po lalaki pa po ito. Mga ganito, Kapag hindi na maputi yung dito niya. gulang na. Oh, So ibig sabihin talaga, katulad nito, lalaki pa yan? lalaki pa po yan. Maputi pa kasi dito. grabe no. So ibig sabihin talagang malalaki yung laman nito. Opo. So ayan po mga kabayan, sabi kasi niya, baka gustong mag-uwi ng gabi. Sabi ko, sige. Kaya sinamahan po namin dito mga kabayan. Kasi natutuwa din sila. Masarap sa pakiramdam nila mga kabayan yung mga alok nila na hindi natin inaayawan. No, although marami na sa bahay binibigay ko rin yung mga kabayan. Hindi naman namin yan makakain lahat. Kaya tuwang-tuwa din po kahit paano yung mga kapitbahay na nabibigyan or mga kaanak, pinapadala ko, pinapauwi ko sa Manila pag nandiyan, yung mga ganyan. O tulad niyan, kasi syempre fresh yan eh. Ito po yung lubon. Marunong pong gumawa lubon yung biyanan ko. O kaya pala meron kayo niyan. Opo. Maganda pa yun. Matuwa sila na hindi mo Sa gantihan. No? Masaya, masarap sa puso. Parang tayo, pag nagbigay tayo na walang kapalit, ang sarap sa pakiramdam. Opo. Na kahit papaano ay nakapagbigay ka. So ganyan sila. Pinapatikim nila yung kanilang mga sinipagan dito sa kabundukan. Okay na yan, tama na yan. Pang ano lang, Pangsigang. pangsigang. Ayos na yan, pangsigang. May kalilisan. Bakit pa nang nakita
Bakit pa na nakilala kung ang puso ko ay iiwan mo lang at sasaktan? Kung sa'y higit sa akin, naroon naman pagdaramdam nito ay aking kakayanin. Wow! Diba? Naganahan si mister mong magsipag dito dahil ang ganda ha. Kaya pala ang dami yung pananim kasi habang nagtatanim si lakay mo, si mister mo, kinakantahan mo. O, diba? O, yung kuha ng mister niya ni Kuya Jonathan, tinanim din niya kasi magkakalaman pa yan ulit. O, diba? Ganyan. Bunutin mo, tapos itanim mo ulit para magkalaman ulit. Para meron namang huhukayin. Okay, so ganyan po ka dali at kasimple dito sa buhay ng kabundukan. Oh, ganyan. Oh. Oh, 'di ba? Ang lalaki ng mga ano nila. Galyang. Ang sarap, ang lalaki. Okay, tama na 'yan. Okay na. So, kita nyo naman mga kabayan, nandito tayo sa itaas. Lalong gumaganda yung nakikita natin. Kasi nandito tayo sa itaas mga kabayan, makikita natin yung palibot. Ang init to. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.